So very-eyed as new Senate President just days after Cayetano take over. Dapat talaga tanggalin nitong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sinira niya yung Senado. At that point in time, to make sure that ang duty ng Senate Sergeant at Arms at ang mga Senate security personnel is to make sure that no senator is in the premises, to bring them out of harm's way. Attorney Kapunan, ini-interview ng DCMM. Imbis na na-alarma sila, na inaatake lang sila, they were preparing to give their own Facebook accounts. Correct. Kung totoong under attack sila, bakit? Sila lang mag-usap-usap kung ang strategy kung paano emotion to dismiss uli with bato na yun ang ginawa sa unang Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, kamusta kayo? So very-eyed as new Senate President just days after Cayetano take over. Dapat talaga tanggalin nitong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sinira niya yung Senado. Kaya tama itong post mga kababayan ni Attorney Jesus Falsis. Ito, dilawan ito si Jesus Falsis, pero gusto ko yung mga post niya kasi at least makatotohanan. No? Sara litisin, bato aristuhin, Cayetano patalsikin. Kaya si Alan Peter Cayetano ay ayaw mag-press con. Hindi nagpa-press con kahapon kasi sigurado matitisod na naman siya. Hindi man siya tatantanan ng mainstream media na tanungin ng totoo. Kasi yung kwento nila, the narrative, puro kasinungalingan. Mali po itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano mga kababayan. Hindi po magulo ang Senado. Hindi po dati magulo. Ginulo ninyo. Ginugulo ang Senado. Sabi niya, referring to people outside the Senate, hindi po. Unang-una, yung nagpaputok mula sa Senado, inamin mismo ni Aplasca, kaya nga suspendido. Si Aplasca for 6 months, tama yon. Sinuspend kasi nalantad na yung lahat ng kasinungalingan nila sa initial investigation ng PNP. Although some high-ranking officials ng PNP, kasabwat nila. Ako tingin ko, pati si Nartates at si John B. Crimolia bilang DILG Secretary, kitang-kita ninyo. Kitang-kita naman po sa mga picture ang magkakasabwat. Under siege daw yung Senado. Nakakita kayong ganyan na under siege na Senado? In-interview sa DCMM, parinig ko sa inyo. At that point in time, to make sure that ang duty ng Senate Sergeant at Arms at ang mga Senate security personnel is to make sure that no senator is in the premises, to bring them out of harm's way. Attorney Kapunan, ini-interview ng DCMM. Imbis na na-alarma sila, na inaatake lang sila, they were preparing to give their own Facebook accounts. Correct. Kung totoong under attack sila, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, ang dapat ginawa ng Sergeant at Arms, Senate Security, to secure the senator at pinalabas, inalis dapat sa Senado, sinecure sila. Kasi under attack nga eh. Anong ginawa? Mga kababayan ng mga senador, nandun, si Alan Peter Cayetano, inaway si Matibag. Ang unang nang away, si Pia Cayetano. Ina-accuse yung NBI, mga kababayan, na umaatake. Bakit mo i-accuse ang NBI na umaatake? Di ba dapat nagko-cooperate kayo sa NBI? Kasi yung NBI may hawak na warrant of arrest, valid warrant of arrest, sabi ng ICC. You as senators, legislators, mambabatas, dapat you have to respect the law. Kayo ang unang dapat nagrumirespeto sa batas kasi mambabatas kayo. Ang ginawa ninyo, sinild ninyo yung pugante, nakasama ninyo. So anong klase kayong mambabata? Doon pa lang sablay. At anong ginawa? Sabi ni Atty. Lorna Kapunan, nagti-Facebook live para manggatong, in-accuse immediately NBI. Doon pa lang halata na kayo nag-create ng gulo mismo. Inamin ni Aplasca, siya yung una nagpaputok at sablay mga kababayan sa rules of engagement. Hindi dapat gano'n sa guidelines ng PNP. Mamaya lahat ito, warning shots, kailan ba pwede? Sabi rito, base mismo sa kanilang rules, mga kababayan, mamaya babasahin ko yan sa inyo. So lahat sablay yung kanilang ginawa. Kaya ayaw na magpa-press con, nagmumonolog itong si Alan Peter Cayetano. I-invite mo ako, Alan.
Hindi kita tatawagin senador. You're not worthy to be called a senator. Napakasinungaling mo. Ako ang in-invite mo na magtanong sa iyo, cross-examine kita kahit hindi ako abogado. You are a brilliant lawyer. Ako journalist for 40 years. Sila, nagpe-Facebook ako. Meron nga nagtatawanan dyan. Oh, kita mo? Parang, and why is it that at that point in time, the Senate President said that there will be a caucus? And hindi lang caucus, majority caucus. Ibig sabihin, sinasabi niya, Majority caucus sa impeachment po. Sabi ni Kiko Pangilinan, kaya hindi kami pumunta dyan. Umuwi na kami at may pupuntahan pa kami ibang meetings. Ako, at least ako, sabi ni Kiko Pangilinan. Kasi dapat all senators caucus. Kung pag-uusapan ang impeachment, kasi tinansmit na po ng Congress at pinirmahan na ni Alan Peter Cayetano yung receipt. Bakit hindi all, kundi majority caucus lang? Ibig sabihin, sila lang na 13. Bakit? Sila lang mag-usap-usap kung ang strategy kung paano emotion to dismiss uli with bato na yun ang ginawa sa unang impeachment. Kahit sablay, pinalusot nila at tinawag pa proud si Bato de la Rosa. Proud na tawaging Baturni kasi daw guided by the Holy Spirit. Malabo pong Holy Spirit, evil spirit siguro. Pero Holy Spirit, mag-guide sa inyo. Ang mga sinungaling po, ang guide po, evil spirit. Pag sinungaling ka, ang tatay mo, the devil. Because lies is from the devil. He is the father of lies. Kaya, Alan Peter Cayetano, malabo yung pagiging Kristiyano mo, malabong paniwalaan naming totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano hindi nakikihalubilo sa mga sinungaling. Kasi yung mga sinungaling, anak ng Diablo. The father of lies is the devil. Huwag kami. Huwag ako. Hindi mo ako mabubula. Ay, sabi ko sa inyo, Alan Peter Cayetano, I'm not a lawyer, I'm a journalist. Pero hindi kita atrasan. Debate tayo. Gusto mo? Si Sara Duterte, hinamon ni Lovely Granada ng debate. Hindi pinatulan. Kasi mapapahiya kayo kasi. Bakit? Kahit anong talino ninyo, kahit anong taas ng pinag-aralan, pag ang pinanghawakan mo kasinungalingan, ay, sabi ko, you will collapse. Your narrative will collapse. Walang uubra po pag kasinungalingan. Ayan o. Ano sabi? Mga kababayan, ni sino to? Anon. By Anonymous. The truth does not cost anything. But a lie could cost you everything. Yun ang nangyayari sa inyo ngayon. Kasi, ang kwento ninyo, puro kasinungalingan. And it will cost you everything. Yang posisyon mong yan, mawawala yan. At re-electionist ka sa 2028, malamang talo ka. At wala nang Cayetanong mananalo in the future. Kasi booking na yung kasinungalingan ninyo. The truth does not cost anything, but a lie cost you everything. Yun ang nangyari kay Digong. Puro kasinungalingan, nakakulong ngayon. Minaliit yung Tigre ng Norte. Minaliit ninyo. Si BBM. Minaliit ninyo. Asa na yung money-eating,
money-eating eagle ng South. Hindi niya Mr. Maravillas, di ba a monkey eating? Hindi na monkey, money-eating eagle. Yon ang gusto ninyong ipalit sa ating Pangulo. Hindi mangyayari yon. Kasi yung narrative ninyo, narrative of lies. In just like the House of Cards collapsing. May kasabihan tayo, Alan Peter Cayetano, na pag ang bahay mo made of glass, made of glasses, do not throw stones. Yon ang ginawa ninyo. Nagbato kayo. May bumato. May bumato din sa inyo. Huwag kayong magbabato. Bato kayo ng bato ng kung ano-anong kasinungalingan sa Marcos administration. Ngayon, may bumato sa inyo. Nag-collapse yung house made of glasses ninyo. The House of the Senate. Na-destroy. Sino yung nag-destroy niyan? Kayo. Sino pa man? Kundi yung mga Duterte senators. At malamang sa malamang, napakagaling ng ating Pangulong. Napakatalino. Inayaan kayo na gumawa ng masasama. Ano kayo ngayon? Iimbestigahan kayo lahat ng mga Duterte senators na nandyan sa loob ng Senado. Iimbestigahan kayo ng NBI, iimbestigahan kayo ng DOJ. Anong binubuo? Case build-up na ipafile sa inyo? Obstruction of justice. Harboring a fugitive. Doon sa Doon sa kasong tawag dito? Wala sa isip ko. Yung una kong sinabi? Obstruction of justice. 4 to 6 years imprisonment plus perpetual disqualification from office. So hindi na kayo pwedeng magkandidato. Destroyed ang political ambition ninyo kung saan kayo nabubuhay. Napakatalino ng ating Pangulo. Hindi lang sasalita. Nandoon, busy sa pagtulong. Nasa Pampanga, nag-aayuda. Nagbibigay ng mga scholarship sa mga kabataan. Bibigay ng 200,000 pesos sa mga barangay para may kabuhayan bawat barangay. Hindi man kayo pinapansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kala ninyo, hindi abogado yung ating Pangulo? Mas matalino kayo? Mas matalino sa inyo yung ating Pangulo? Hindi kayo obra. Ang ating Pangulo, anak ng pinakang presidente. Sinasabi ng Senate President, bakit walang minority? Siguro alam nila na may Senate attack. Ang naririnig naman natin, there is no minority there because the Senate President called for a majority caucus. Correct. That probably explains why there were no minority in the premises. So, talagang, and after they had a media, after they had a media mini press conference with Secretary Mulyaden, dapat concerned na sila sa continuing safety, no? And danger there, they should have gone out, no? Correct. And at the same time, Yan ang real life. there was an escape. No, I would call it an escape because if it is just sinasabi ng Senate President or sinasabi ng mga majority senators that Senator Bato can leave the premises at any time. If this were so, why did they have to have protective custody? If they're saying that Senator Bato can leave anytime he wants, that belies yung sinasabi nilang we need protective custody. No. Correct. Ang problema dyan, Nina and Chris, the problem, sabi namin lawyers, the problem with lies is not only do they quarrel with the truth, they quarrel among themselves. Sa dami ng lies na sinasabi nila, nagko-contradict na, no? Kaya ng recent, narinig ko sa newscast niyo na meron ng suspension ang Sergeant at Arms Apraska. And
Senate President Alan was quick to say, "Ba't hindi nyo suspendin ang NBI?" But this is after he said, "We shall have a transparent investigation," and all that, no? Ang nag-conclusion na siya, even without the results of the investigation, na the NBI director is lying and he has said so many lies, no? Isn't that a conclusion? Hindi ba contradictory sa sinabi niya na we shall have an impartial and transparent investigation? Eh, nag-conclude na siya na the NBI is lying. Well, first of all, Anyway, mga kababayan, maraming salamat. Bukas naman po. Bye-bye po, mga kababayan. God bless. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.